Mula sa Maynila, nagpunta kami ng Zamboanga. Kasama ang ilang opisyal ng DSWD para sa isang misyon. Kinabukasan, sakay ng Black Hawk, pumunta naman kami sa probinsya ng Sulu. Mula sa Himpapawid, kita namin ang ganda ng Sulu Sea. At maya-maya, ang ganda ng probinsya ng Sulu. Ang probinsyang naging pugad noon ng teroristang grupong Abu Sayyaf. Pagdating namin sa Sulu, nagpunta kami sa tanggapan ng Westmincom sa probinsya. At dito nakita naming tinutulungang magbalik eskwela ang mga dating miyembro ng teroristang grupong Abu Sayyaf o ASG na sumuko at nagbalik loob na sa gobyerno. Hindi bababa sa 80 dating miyembro ng ASG na ang ilan itinuturing na former violent extremist o FVEs, kasama ang ilan sa kanilang makaanak ang naka-enroll ngayon sa Click Mobile Education o Click Me na pinapatakbo ng isang NGO, kaisa ng 11th Infantry Division ng Western Mindanao Command ng AFP. Isa sa dating miyembro ng Abu Sayyaf na naka-enroll ngayon sa Click Me, si Randy. Hindi niya tunay na pangalan. Gamit ang isang technology-enabled education program, kabilang sa mga itinuturo sa 9 na buwang programang ito ang operational skills ng ilang softwares at apps. Dito, nagkaroon ako ng pagkakataong makakwentuhan ang dating miyembro ng Abu Sayyaf. Ilang sa'yo malaman ko, ilang taon ka nung una kang sumali sa Abu Sayyaf? Nagsali ako sir ng ilang taon ako na 10 years old po ako. Yung kapasok ko dun sa member ng Abu Sayyaf. Nagpasok ko 10 years old po. 10 years old? Ang bata-bata mo pa noon. Yes po sir. Pero paano ka napasok doon? Paano ka napasok? Sino nagpasok sa'yo? At bakit ka sumali sa Abu Sayyaf nung panahon na yun? Dahil po nakapasok ako doon, kasi yung panahon na sagsakan pa ng kuwan ba, ng gera, makuan yung ano pa, yung pagtrabaho. Wala akong trabaho noon. Tapos mapasok ako doon kasi nalaman ko na mayroong pera doon na may magbibigay na pera, ganun. Kaya ako sumali sa ESG group. Sa kaalaman ko, doon lang ako makakahanap ng pera sa panggastos ko sa pamilya, ganun. Kaya ako pumasok doon. Okay. Yun yung pangako sa'yo. Oo. Ano yung nagpa-desisyon sa'yo na umalis na sa ASD? Kaya po ako nakaalis doon sa ASD kasi tinamaan po ako ng putok ng baril. Kaya ako nakaalis. Tapos pag-alis ko, hindi na ako nagbalik sir. Kaya ako umalis doon. Kasi sabi ng yung leader ko, kung alis ka na, huwag ka nang bumalik. Sabi niya. Sabi ko, oo, hindi na ako babalik. Kasi nakakatakot yung buhay na sa loob. Minsan, gera, kung may mamamatay, hindi na mapupulot yung iba. Tapos, yung iba napupulot. Pero hindi na, inaabutan ng mga sundalo. Hindi na makuha. Okay. Naging madaling desisyon ba yung pagkala sa Abu Sayyaf? Oo naman, sir. Madali sa akin yun. Kasi, importante yung umalis na lang ako kasi inaalala ko yung mga pamilya ko. Ganun, kasi wala na silang magtrabaho pa. Wala na silang magtrabaho sa kanila. Ako na lang yung nagbubuhay. Kasi yung tatay ko wala na. Nanay ko na lang. Yung tatay mo ba nagmiyembro rin ng Abu Sayyaf? Hindi sir. Hindi. Oo, namatay na kasi yung tatay ko doon sa Sabah, Malaysia. Hindi siya nag-member kahit kailan. Ako lang yung nag-member at saka kapatid ko. Meron pa yung pangarap mong marating ngayon na nandito ka na rin, nag-aaral ka? Ang pangarap ko sir ay makatapos sa Click Me. Tapos makapasok sa ALS. Yung pangarap ko, yung makatapos talaga ako
makatulong ako sa aking pamilya. Yung lang ang gusto ko, sir. Okay. Good luck sa'yo. Oo, sir. Okay. Thank you, sir. Sige. Wounded. Si General pa Ang ba? isa pang dating miyembro ng Abu Sayyaf na itago natin sa pangalang dito, kahirapan din daw at pera at ang paniwalang may ipinaglalaban ng Abu Sayyaf noon kaya sumali siya sa teroristang grupo. Maaari mo ba ikwento sa akin, bakit ka napasama sa Abu Sayyaf? Kaya ako nagpasama sa Abu Sayyaf na parang napagkamalan na ako na dati na Abu Sayyaf ako. Tapos palaylo-laylo ako sa lugar namin. Tapos yung bumalik ako, ganun na yung nangyari. Kaya yung kalaunan po, sumama na ako sa Abu Sayyaf. Kasi yun ang suspect sa akin. Opo. Nung nandun ka ba sa Abu Sayyaf, anong klaseng mga training yung mga nakuha mo? At sino yung mga pinakakilalang wanted person na nag-train sa inyo? Under po ako ni Albadel Parad. Tapos siyempre yung pag may operation, yung group namin halo lahat. Kasama ko din na Isnilo Napilon, Umar Patik, si Radulan Sayron, si Isnilo Napilon, si Duke Abo, si Nalab si Misaya. Yun ang mga matataas na leader po dito sa Sulu na samahan ko. Okay. And kamo na-train, nakasama mo rin si Marwan? Paano yung, tama ba? Oo, nakasama ko po si Marwan. Tinitrain kami sa bombing at sa snipe. Pero yung kinuha ko po na para gumaling ako sa sniping, yun lang yung kinuha ko. Okay. Bakit ka nagdesisyong kumalas sa Abu Sayyaf? Ano yung nagpabago ng isip mo at umalis doon at kalaunan sumali sa CAFGU? Kasi po yung parang hindi na totoo yung pinaglalaban, parang personal interest o pinagyayaman na yung kung ano man yung nakukuha nila. Kaya naisip ko na sa magbagong buhay na ako. Paano ka napasok sa CAFGU? Yung pagka-surrender ko po, siyempre, na yun, sa gobyerno na ako, bali under observation pa ako 7 months, tapos, yun, pag may operation, siyempre, yung sincere talaga yung balik loob ko sa gobyerno at sa... Pinagsisisihan mo ba yung parte ng buhay mo na yan o hindi mo na mababago kaya hindi mo na lang iniisip? Yun, parang para sa akin po, yung ano man yung nagawang mali, yun ang pinagsisisihan. Pero yung sa akin, siyempre balik loob ka na para talaga sa pamilya. At saka ngayon po, ito, kahit nahihirapan na, kasi lang ako, elementary level lang ko, para matuto talaga kaya pinasok kami sa Click Me, mobile education po. CAFGU ka pa rin hanggang ngayon? Oo, CAFGU po. Oo. Nakatulong ka sa CAFGU noon? Nakatulong po. So, para matunton yung mga dati mong kasamahan? Yun ang point po na, siyempre, sumasama kami sa operation. Naka-rescue pa kami ng 2 hostage na yung couple na si Haron nata yun. So, ikaw yung naging daan doon? Isa? Oo. Opo, kami kinadaro. Pero ako yung doon para matumbok ang lugar po. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo tinulungan yung gobyerno? Kasi para makita nila na totoo yung pagbalik loob namin na tumutulong talaga sa gobyerno. Here, what's the long-term plan? How do we sustain this? Kasi I think that yun yung pinaka gusto niyo mangyari, di ba? Paano masusustain yung momentum na to that we have now? Well, una, pumunta ako dito dahil alinsunod sa utos ng ating Pangulong BBM. Lagi niya sinasabi sa akin, yung social welfare panandili ang tulong yon, pantawid lang yon. Pero ang pinaka-importante yung development side. Yung masigurado natin na may pangmatagalan na programa para maiahon natin ang ating kababayan mula sa kahirapan. And alam natin yon, education. So itong mga former combatants or former violent extremist group members, tulad ng Abu Sayyaf, marami sa kanila gusto ng karagdagang life skills. Hindi man makakuha ng formal diploma, life skills like computer literacy, digital literacy, how to prepare your resume. So itong mga development programs na to will help them become productive members of our society. Kasi nga alam natin na marami sa kanila dati na sa mga
linya na hindi ka nais-nais. Pero now, gusto nila maging part ng mainstream. And government is here to embrace them. It's a 9-month program just to get the basic modules in, yung computer literacy, life skills. Pero we're partnering up also with DepEd sila para makakuha naman ng ALS, para yung mga may gustong magkaroon ng equivalency diploma later on, kasama na rin yun. How to sustain it? Ito na nga yung sustaining part of it. The NGOs kasi will work with anybody. Hindi ibig sabihin na pag wala na kami sa pamahalaan, titigil din sila. They've been here from day one. They're funded by private sector. Kaya napaka-importante ng whole of society approach. Yung hindi lang gobyerno ang kumikilos, kung hindi yung private sector din. So this is a form of whole of society approach na yung private sector gumagalaw. And alam natin pag nandyan yung private sector, mas sustaining siya. Yung ating mga former violent extremists na nagbalik loob sa ating government, marami sa kanila na around 300 pa na hindi namin mabigyan ng clearance for reason na may existing cases sila. Unti-unti. Kaya nga, minamaximize namin whatever opportunity na pwede nating maibigay na not necessarily that will be requiring JAPIC clearances na kailangan kasi wala ka talagang kaso. Pagka hinihingan ng JAPIC clearance, walang kaso dapat. So, for those who have cases, ina-avail namin whatever programs na pwedeng maging opportunity nila to grow. Kasama itong Click Me na to. Ito na lang mapapilot explore. Digital Literacy 4. So, open nyo yan. Batid daw ng DSWD at ng mga kapartner nilang NGO na wala namang katiyakang matutuldukan na ang pagsari ng ilang taga-Sulu sa mga teroristang grupo. Pero ang tiyak daw, isang malinaw na hakbang ang akses sa edukasyon at ang pangakong pangmatagalang tulong para maigsan ang kahirapan, para matigil na ang vicious cycle ng recruitment, para makamit ang tunay na kapayapaan sa probinsya. Magandang araw, ako po si JP Soriano.